Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard Libed. Shoutout kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito, Champagne. Ang itim na hangin at ang mga sagong nakasuot ng puti ay mahirap pa ring labanan, ang mga nasa laylayan, ngunit may mahinang pagtatanim at hindi kwalipikadong lamusong sa dagat ng dugo, ay natural na magiging mas malas. Sa isang putok, hindi mabilang na mga tao ang nahulog sa isang malaking pagsabog. Ito ay isang pagmamalabas, ang layo talaga ng magkabilang side pero parang sabay silang umatake at sabay na tinutamba. Pumunta sa impyerno, galit na umungol ang nuno, at sa isang pitik ng kamay, hinampos niya ito ng palad. Biglang, sa ilalim ng palad na ito ay parang isang demonyo na bumababa sa lupa, na naging dahilan upang ang buong dagat ng dugo ay lumundag ng husto. Hindi natakot ang halimaw na Clayman, hindi siya umiwas o umiwas man lang, at tumugon ng hampas ng palad gamit ang isang pitik ng kanyang kamay. Nasnap, nang maalis ang palad na ito, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok, gumuho ang langit at bumitak ang lupa, na naging sanhi ng panginginig ng buong lupa. Ang dalawang palad ay direktang nakaharap sa isa't isa, at isang buga ng itim na usok ang sumalubong sa isang buga ng itim na enerhiya, walang kahit kaunting komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig, nung nagkita sila, sumabog sila. Boom! Ang dalawang figure ay direktang hinarap ng panloob na puwersa at napilitang umatras ng ilang metro. Bahagyang nanginag ang katawan ng ninuno at saka nag-aatubili na tumigil, nanginginig din ang katawan ng clay figurine, at hindi mabilang na piraso ng putik ang nahulog. Kahit na sumanib ka na sa surot na ito ng tao, ano? Para sa akin, masyado ka pa ring mahina, sapagkat ang katawan na ito ay hindi maaaring magkaroon ng anumang kahulugan, ito ay masyadong marupok at hindi makayanan ang paghihirap. Oo, malamig na tumawa ang nuno, away lang ito, at ang iyong katawan ay nasira ng ganito. Paano kung mas marahas? Pagtapos niyang magsalita, ang katawan ng ninuno ay ginalaw ng itim na usok, at ang buong dagat ng dugo ay yumanig ng napakabaliw. Boom! Parang baliw na dragon na lumalabas sa dagat, biglang dumating ang buong katawan ng ninuno. Kung ganoon, sa tingin mo ba malakas ka? Ang momentum ng halimaw ay hindi man lang nanghina ang dalawa at humarap ang halimaw sa magkabilang panig at hindi man lang siya nanghina. Ang ibabaw ng dagat ay naramdaman na parang sumasalubong sa isang daang antas ng hangin, na may marahas na pag-alon ng ilang sandali, at ang nakapalibot na lupa ay tila inaatake ng malalaking hayop sa lupa, nanginginig kung saan-saan at naging sanhi ng pagbagsak ng mga bato. Nakakatakot, nakakatakot, ito ay isang labanan lamang sa pagitan ng mga Diyos at mortal, kuya retreat na tayo ha. Sa sobrang lakas ng pressure, mas lalong hindi komportable si Haifang saglit. Tumingin siya sa espesyal na sugo na nakaputi, umaasang mabibigyan siya ng ideya ng lalaking ito. Gusto niya talagang makatakas dito, o lumayo dito, dahil ang nakakatakot na pressure na dulot ng away ng dalawang halimaw ay talagang napakalakas para sa kanya, at halos hindi na siya makahinga ngayon. Ang espesyal na sugo sa puti ay hindi mas mahusay, hindi kahit na kasing ganda ng itim na hangin, parang baliw ang dugo sa gilid ng bibig niya na parang ayaw niya ng pera. Sobrang nanlumo siya, nagpumilit siyang sumunod sa utos ng may-ari ng nayon at tulungan ang kanyang ninuno sa anumang paraan. Sa makatuwid, ang pag-urong ngayon ay halatang labag sa utos ng mga nakatataas. Ngunit ang espesyal na sugo na puti ay napakalinaw din tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, kung mananatili sila sa malapit, hindi talaga sila magkakaroon ng anumang makabuluhang epekto, magdadagdag lang sila ng casualties dito. Bukod pa, may utos ang may-ari ng nayon sa kanya na gawin ang mga bagay na maginhawa sa labas. Sa makatuwid, posible talagang mag-withdraw,
Ang pinakamasama ay ang umatras ng mas malayo at panatilihin ang ating lakas, babalik ang ninuno para magbigay ng suporta kapag hindi na talaga pwede. Lamang, ang espesyal na sagong nakaputi ay tumingin sa isang sulok sa di kalayuan, nakatayo sa sulok ang babae kasama ang isang grupo ng mga tao. Nandito na sila, pero hindi lang sila kumilos, kung papayag ang panoorin siya at ang iba pang umatras, medyo makakasira ito sa reputasyon ng nayon. Halatang napansin din ng itim na hangin ang tinitingnan ng sagong nakasuot ng puti, natarante siya at nagmamadaling sinabi, "Kuya, huwag kang mag-alala, kahit nandito ang mga iyon, kailangan nating umatras. Isipin mo, halatang namamatay tayo dito sa walang kabuluhan, kung hindi tayo atres, hindi ba tayo mamahalin ng iba? Tsaka ang may-ari ng nayon ay laging nangangailangan ng ating suporta, kung tayo ay mamamatay dito sa walang kabuluhan, hindi ba't ang mga taong iyon ay laban sa nayon? Mas mahirap pa ba ang Panginoon? Kuya, wag kang tanga at loyal." Napaharap sa paghihimok ni Heifang, ang sagong nakasuot ng puti ay hindi nagawang pabulaanan ang kanyang mga salita ng ilang sandali. Oo, may katuturan ang mga salita ni Heifang. Kung hindi ka umatras, mamamatay ka sa walang kabuluhan, katangahan yan at pagtatawanan ka. Gayunpaman, nakasalikop pa rin siya sa harapan at hindi alam kung paano pumili ng ilang sandali. Hindi na nakatiis si Heifang at nag-aalalang sinabi, "Huwag mo nang isipin, darating din sila para sumuporta, pero may ginawa ba silang hakbang?" Hindi. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nararamdaman din nila na hindi ngayon ang oras para pumasok, umatras, kung hindi ka umatras, mamamatay tayong lahat dito. Nagngangot ang mga ngipin ng nakaputing damit na sugo at sa wakas ay nakapagdesisyon na. Ang mga huling salita ni Heifeng ay halos mapili siya sa dalawa. "Lahat mga kapatid, makinig kayo sa aking utos at umatras kaagad." Oo, ang lahat ng mga master ay hinalinhan ng marinig ang utos, at mabilis na umatras patungo sa dalampasigan. Ang itim na hangin at puting mga sugo ay hindi makatiis sa presyon, at tiyak na hindi sila mas mahusay. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na lumipad pabalik sa dalampasigan, ngunit alam na alam din nila na kahit sa puntong ito, tiyak na hindi ito ligtas. Agad na umatras ang lahat ng 800 metro at nagtipon sa kanto. Tanging ang daanan na 800 metro ang layo, sa ilalim ng takip ng lupain, ang maaaring ang pinakaligtas. Bagamat tila malayo pa ang distansyang ito na ang pinakamagandang pagpipilian. Oo, umatras ang mga sundalo, at ang sagong nakaputi ay hindi maiwasang tumingin sa babae. Sinubukan niyang tingnan kung anong klaseng reaksyon ang maaring makuha ng babae sa prosesong ito. Buti na lang at napakalamig ng mukha ng babae at inakay na lang niya ang mga tao para umatras ayon sa utos na walang sinasabi. Ito ang nagpakawala ng mabahong hininga ng sagong nakaputing damit, hindi bababasa. Ang kanyang reaksyon ay nagpakita na hindi niya naisip na may anumang bagay na hindi nararapat sa paggawa nito. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na umatras sa sulok na 800 metro ang layo, at sinamantala ang lupain ng kanto para pansamantalang takpan ang kanilang kaligtasan. Damn it, I really didn't expect that this battle could be so intense. With our level of cultivation, we can't even intervene. Hindi napigilan ni Heifeng na suntukin ang pader. Depressed talaga siya. Kumpara kay Bai, natural na hindi siya kasing talino ng espesyal na sugo na puti, ngunit maaari siyang umupo sa espesyal na sugo ng Akademya ng Sining, isang mas mataas na opisyal na posisyon kaysa sa espesyal na sugo na puti, halatang umaasa siya sa kanyang pambihirang kakayahan. Gayunpaman, ang gayong kasanayan ay walang epekto ngayon. Sa harap ng ninuno at ng halimaw, siya at ang espesyal na sugo na nakaputi ay mga bata lamang, ngunit medyo nagsasalita. Siya, isang bata, ay mas matanda ng ilang taon kaysa sa espesyal na sugo na puti. Ngunit ito ay hindi magkaroon ng anumang fucking kahulugan. Ang resulta ay hindi mo ito matatalo. Paano nagkaroon ng ganyang halimaw si Han Sanchen? Ang espesyal na sagong nakaputi ay hindi napigil ang sumimangot. Kung tutuusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, nasa katawan ni Han Sanchen ang halimaw na ito. Sa madaling salita, sa totoo lang, naisip ni Han Sanchen na hindi siya makakalaban, kaya pa-impel niyang pinakawalan ang halimaw sa kanyang katawan. Maaari talaga nitong ipaliwanag kung bakit halatang tao si Han Sanchen, ngunit ang kanyang lakas ng demonyo ay napakatakot, sabi ni Heifeng.
Nakipaglaban sila sa Han Sanchen, at ang nangingibabaw na demonyong enerhiya ni Han Sanchen ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila. Noong una, kakaiba rin ang nakita nila, pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay hindi isang demonyo, ngunit siya ay nagtataglay ng mas malakas at purong demonyong enerhiya kaysa sa kanila. Ngayon, lahat sila ay may mga sagot. Kaya lang, anong klaseng halimaw ang halimaw na ito? Ayon sa ninuno, ang halimaw na iyon ay tila mas mataas ang antas at mas kwalipikado kaysa sa ninuno, kakaibang sabi ng itim na hangin. Tumanggo ang sagong nakaputing damit, oo, ayon sa kasaysayan ng ating angkan ng demonyo, ang mga ninuno ay dapat ituring na pinakamatandang troll sa ating angkan ng demonyo, kahit na may mga taong kapareho ng panahon ng mga ninuno, sila ay kasing edad ng mga ninuno, klase. Ngunit, ang halimaw na iyon ay tila isang pag-iral na higit pa rito. Sumimangot din si Heifeng, patuloy niyang sinasabi na ang ninuno sa kanyang harapan ay dapat ang nakababatang henerasyon sa mga nakababatang henerasyon, sa makatuwid, mula sa sentido komon, hindi lamang siya dapat na mas matanda kaysa sa ninuno, kundi pati na rin ito ay napakahaba na hindi mailarawan ng isip. Pero, sa kasaysayan ng angkan ng demonyo, wala nang hihigit pa, ito, anong nangyayari? Ang itim na hangin ay nalilito, at gayon din ang puting sugo, ito ay walang kinalaman sa mababang ik, dahil ang kasaysayan ay tumigil lamang doon. Natural, walang nakakaalam tungkol sa mga bagay sa itaas at sa mga bagay sa likod. Biglang tumingin sa babae ang sagong nakaputing damit. Dahil siya ay isang tao na higit sa kanya, natural na marami pa siyang alam, marahil, maaaring gusto ng kabilang partido na malaman ang ilang mas detalyadong mga lihim. Sa pag-iisip nito, tumingin ang espesyal na sagong puti. Malamig lang ang tingin niya sa harapan, parang hindi man lang niya pinansin ang sinabi ng itim na hangin at ng mga sagong nakaputing damit mula simula hanggang wakas. Gayunpaman, ang espesyal na sugo sa puti ay hindi kailanman gumawa ng anumang hakbang upang tumingin sa malayo, pagkatitig ng matagal, parang nawalan siya ng pasensya. You don't have to ask me, and you don't have to expect me to say anything to you. I don't know, malamig niyang tugon. What we want is not your real answer, we just want to know more, nanonood lang ba tayo? Halatang lampas sa saklaw ng ating kaalaman ang halimaw, wala tayong magagawa, we just wait in vain. Hindi maiwasang magtanong ng itim na hangin. Tumanggo naman ang Special Envoy in White at sumang-ayon, dapat bang sabihin sa mga nakatataas ang kasalukuyang sitwasyon? Para makapagbigay sila ng kanilang mga opinyon. Ang mga iniisip ng puting sugo at itim na hangin ay simple. Una, ito ang pinakamabisang solusyon, sa ganang kanila, ang mga bagay na ito ay lumampas sa isang tiyak na saklaw at kakayahan ng pag-iisip. Sa makatuwid, natural na pinakamahusay na lutusin ito sa itaas. Pangalawa, kung ang babaeng ito ay nagsumbong sa kanyang mga nakatataas, ang kabuuang kahulugan ay magiging ganap na naiiba. Sila mismo ang nagsumbong sa mga nakatataas, ito ay dahil hindi maganda ang takbo ng kanilang sikat na tindahan, pagkatapos ng kalahati ng trabaho, napagtanto ng kanilang sikat na tindahan na hindi na ito gumagana at hiniling ang kanilang mga nakatataas na pumunta para sa suporta. Ngunit kung iniulat niya ito sa mas mataas na awtoridad, ito ay magiging iba, ito ay kapag ang sitwasyon sa sikat na tindahan ay umabot sa isang kritikal na punto, at ang mga tao sa itaas ay malinaw na naunawaan na imposibleng umasa sa sikat na tindahan lamang, kaya kailangan nilang magpadala ng mga tao upang suportahan. Ito ay maaaring medyo nakalilito, ngunit ang pangkalahatang kahulugan ay ganap na naiiba. Ito ay isang subjective at layunin na bagay. Sa una ay mababawasan ang kanilang tiwala at ang kanilang mga kakayahan ay tatanungin, anuman ang magiging resulta ng labanang ito, magiging napakababa ng presensya ng kanilang mga sikat na tindahan. Tungkol sa huli, maaaring sila pa nga ang mga bayani sa kabuuan, o ang mga taong matuwid na sinubukan ang kanilang makakaya. Ito ay isang banayad na pagkakaiba, ngunit ang resulta ay magiging ganap na naiiba. Minsan ito ang nakakatakot tungkol sa kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay napakalamig pa rin, at siya ay hindi pa rin gustong magsalita ng mahabang panahon habang nakatingin sa dagat ng dugo sa malayo, ngunit nang malapit nang mawalan ng pasensya ang itim na hangin at ang puting sugo. Bigla siyang napatingin sa katabi niya. Go and talk to the people above and report the situation here to them. Also, ngayon lang ba kayo nag-record ng scene ng away? Ito ay naitala na.
Okay, sige at hayaan ang mga tao sa itaas na magkaroon ng pansamantalang patakaran sa lalong madaling panahon, pinakamahusay na magbigay din ng ilang suporta. Oo, ang subordinate ay mabilis na umatras, at ang itim na hangin at puting mga sugo ay hindi napigilan na makahinga ng maluwag, at least, simula ngayon, lahat ay gaya ng naisip nila. Kung tutuusin, ang kanilang sikat na tindahan ay hindi na tanging responsable para sa bagay na ito. Sa ibabaw ng dagat ng dugo, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng dalawang halimaw, pabalik-balik ang magkabilang panig, walang katapusang naglalaban, tila sila ay nag-aaway sa isa't isa sa malawak na bukas, ngunit sa katunayan mayroong hindi mabilang na mga misteryo na nakatago. Bawat galaw sa pagitan ng dalawang tao ay tila wala lang, ngunit bawat galaw ay may kasamang kahit libu-libong round. Gayunpaman, ang antas ng dalawang tao ay masyadong mataas, at ito ay malinaw na mahirap para sa mga taong tulad ng puting damit na sugo na makita ng malinaw ang kanilang bawat kilos. Ang nakikita ng karamihan sa kanila ay ang sandali lamang na ang magkabilang panig ay nasa kanilang pinakamakapangyarihan. Akala ko sandali lang. Sa katunayan, nagkaroon ng hindi bababa sa 10,000 mga round ng nakatutuwang paghaharap. Ito rin ang tunay na dahilan kung bakit si Heifeng at ang kanyang grupo ay nagsusuka ng dugo kapag medyo malapit sila sa kanila, ganap na hindi makayanan ang presyon. Ang tinitiis ng kanilang katawan bawat segundo ay hindi lang 1 o 2 suntok, kundi 10,000 suntok. Napakaliit ng kapangyarihan ng isang patak ng ulan, ngunit hindi mo ito kayang tiisin kahit natamaan ka pa nito ng 10,000 beses, lalo pa ang labanan sa pagitan ng dalawang halimaw. Ang natitirang kapangyarihan ng gayong patak ay napakalaki na. Kapag 10,000 suntok ang tinamaan, ang mga taong tulad ni Heifeng ay syempre hindi na makatiis. You are worthy of you, if your body were your own, with your ability, I would only need to recover 50%, and I would not be your opponent, malamig na sumangot ang ninuno. Gayunpaman, sayang, lahat ito ay mga pagpapalagay. Ngunit ang katotohanan ay ang katawan ng batang ito ay hindi sapat upang suportahan ang mga ito. Tama ang sinabi ko. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!